Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero Ay, kayo singa. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng... Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon. Opo, Your Honor. Whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po in-emphasize yung the whole truth, but nothing but the truth. Kasi ho, hindi maiwasan ang obserbasyon. Ito ay nakita ko po kaagad at sigurado po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga sangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights, if the chair would allow it, so that we also know what exactly we can ask him.
because I do intend to question him. All right, Mr. Diskaya is permitted to make an opening statement. Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Diskaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, yung sa ibang salita, para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas. Yung Ating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Huwag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya linked firms? Your Honor, wala na po. Okay. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po talaga, Your Sa Honor. Blue Wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong.